Rosalinda. Alam mo namang malapit na kaming ikasal. Halos ayos na rin ang lahat para sa kasal namin. Tapos aagawin mo pa siya sa akin? Hindi ko naman siya inaagaw sa'yo. Alam kong nagkikita kayo, na lumalabas kayo. Si Fernando Jose ang naghahabol. Paulit-ulit ko siyang sinabihang tigilan ako. Pero nandyan pa rin siya. Biglang sumusulpot at nag-aabang. Mahal mo ba siya? Sagutin mo ako, Paloma. Mahal mo ba siya? Nitong mga nakaraan, naisip kita, Valeria. Alam mo, nahuli ko ng mga pulis kaya nakakulong ako ngayon. Masaya akong marinig yan. Sana nga mabulok ka na dyan sa kulungan. Di ko yun hahayaang mangyari. Kaya nga tinawagan kita. Alam mo naman kung ilang taon na ang lumipas at hindi kita inabala. Pero ngayon, kailangan kita. Kahit ano pang panggugulo ang gawin mo, wala kang mapapala sa akin. Noon pa man, maging hanggang ngayon. Huwag ka namang malupit sa akin. Kailangan kong tulong mo para makalabas ako dito. Wala na ako mapupuntahan. Tulungan mo ako makalaya. Ayos lang sa akin kahit simple lang ang kasal natin, Beto. Ang mahalaga maging asawa mo ko sa harap ng mga tao at ng Diyos. Sige, gawin natin aking Reyna. Mas magastos lang ang kasal sa simbahan. Kaya mag-isip tayo ng ibang paraan. Sige lang, gawin mo kung ano yung sa tingin mo na tama. Mahal na mahal talaga kita. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Alam mo, Beto, mali si Berta. Nung sinabi niyang balang araw magdurusa ako sa pagmamahal ko sa'yo. Huwag mong pansinin ng matandang yun. Inggit lang yun sa atin. Kasi masaya tayo. Kailangan mo itong tanggapin, Lucy. Akala niyo ba madali itong tanggapin? Palibhasa may anak na kayo. Hindi ganon. Alam kong hindi madali. Pero wala kang mapapala kung magpapatalo ka sa sakit. Wala nang say sa itong kwarto. Tuluyan na itong magiging tahimik ngayon. Wala nang batang iiyak kung ngingiti man lang dito. Habang buhay na itong magiging tahimik. Lucy! Asan ka? Nandito ako, Anibal. Sa kwarto ng bata. Saan kayo galing? Galing kami sa doktor. Anong problema, mahal ko? Magkakaanak na ba tayo? Kailangan kong malaman kung mahal mo nga ba siya. Hindi ko hahayaang agawin mong lalaking dapat sa akin lang. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa anak niya at para sa kanya para mahalin niya ako. Malapit ko na siyang makuha dahil sa pagtsatsaga ko sa pagmamahal ko. Kaya akin lang siya. Kung hindi ka mahal ng isang tao, hindi mo siya pag-aari. Masyado ka rin naman palang bilib sa sarili mo, ano? Alam mo kasing may kakayanan kang maagaw siya sa akin. Buti na lang may alam din akong paraan kaya di ko siya ibibigay sa'yo. Wala naman akong balak na pilitin ka. Dahil alam kong hindi mo siya isusuko. Iniisip mong sagutin si Fernando Jose? Hindi ko alam. Alam mo, sa totoo lang, kaya ka lang niya gusto. Kasi kamukha mo talaga yung una niyang asawa. Baka nga tama ka. At wala kang pakialam? Wala akong pakialam. Hindi ba nakakakilabot isipin na habang hinahalik ka na tiyayakap ka niya, ang naiisip niya, yung yumao niyang asawa? Alam ko, binanggit niya na sa akin ang tungkol kay Rosalinda. Anong sinabi niya? Anong napag-usapan niyo? Ang sabi niya, minahal niya si Rosalinda ng buong puso't kaluluwa. Nung una niya akong nilapitan, alaala lang daw ang hinahanap niya. Sa tingin mo, hindi na siya ganun ngayon? Siguro nga minahal niya ako dahil kamukha ko si Rosalinda at halos pareho kami. Pero hindi ko tinutukoy yung panlabas na itsura. Si Fernando Jose, hindi siya sa katawan o sa panlabas na kagandahan na kabase, kundi sa ugalit kalooban. Tigilan mo na nga yung pagpapaligoy-ligoy mo. Gusto kong layuan mo na siya. Siyang sabihan mong lumayo sa akin! Magsisisi ka talaga kapag hindi mo to ginawa. Talaga? Anong gagawin mo sa akin? Sa ngayon, Paloma, ito muna. Umalis ka na at huwag ka nang babalik! Layuan mo si Fernando Jose. Meron akong kakayahan para lumayo na siya sa'yo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero sa ngayon, umalis ka na sa bahay ko! Umalis ka na ngayon din! Hintayin mo ang kaya kong gawin. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Paloma Durantes! Paloma Durantes. Paloma Durantes. Kailan ka pupunta dito, Valeria? Hindi kita pupuntahan. Makinig kang mabuti. Kahit kailan, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Huwag mo na akong pahirapan.
Kailangan mong pumunta dahil kung hindi mo ako tutulungan at nakalaya ako dito, sinisiguro ko sa'yo malilintikan ka. Naintindihan mo? Lumabas ka kung gusto mong lumabas. Wala kang mapapala sa akin. Tatawagan kita na maraming beses kung kailangan. Pero kailangan mo akong tulungan. Kailangan mo akong tulungan makalaya dito. Narinig mo, Valeria? Kailangan mo akong tulungan makalaya kung hindi magsisisi ka habang buhay. Nakakapwisit ka! Isa kang demonyo! Wala pa rin ba? Wala pa, Anibal. Mukhang gusto talaga tayong paghintayin na magiging anak natin. Masyado niya tayong pinasasabik, tama? Oo nga. Kung ganito, kung talagang nagmamadali na kayo at wala pa rin, ba't hindi na lang kayo mag-ampon? Magampon? Oo. Hindi mama, wag naman ganun. Gusto namin magkaroon kami ng sariling anak namin. Yung matatawag naming sa amin. Kaya maghihintay na lang kami kahit gaano katagal. Hindi sapat na puntahan ko siya para malaman niya kung anong paninirang ginagawa niya. Pinagkatuwaan niya ako. Talagang pinaalam niya sa akin na desidido siyang agawin si Fernando Jose. Siya ba yung kamukha ni Rosalinda? Pero paano nangyaring nabulag si Fernando Jose dahil lang sa katulad niya? Hindi niyo alam kung gaano ako nasaktan dun sa naging interview sa kanya. Kung meron lang sana ako nakamit na kahit ano. Pero wala at napahiya lang ako. Hindi mo ba pinaliwanag na hinanda na ni Fernando ang lahat para sa kasal niya? Alam niya na po yun, tita. Alam niya rin na ako ang nag-aalaga kay Erica. At ako nagpapakaina para sa kanya. Pero wala siyang pake kahit masira ang buhay ko. Hindi man lang siya naaawa sa akin nung sinubukan kong magmakaawa sa kanya. Ganito, Fedra. Ibigay mo sa akin ang address niya. Ako mismo ang kakausap sa kanya bukas. Ikaw, Soledad? Oo, Javier. Kailangan may tumulong kay Fedra. At ako na yon. Ako mismo ang kakausap. Akong kakausap kay Paloma Durantes.